How Park, go ahead. Magsalita ka, kapatid. Ano yung tatanong mo? Ah, Magandang gabi sa inyo, no? Ah, Opo. Pastor Edwin, may tanong po ako about sa buhay. Halimbawa po, yung mga nangyayari, may mga taong mababa ang tingin sa iyo, meron Okay. kang karelasyon, Mm-mm. naglolo ko. Mm-mm. Ito po ba'y kalooban ng Diyos? Ano po yung ibig sabihin nyo pong naglolo ko? Ano po yun? Ano, ano po, pa-expand. I mean po yung meron siyang iba. Ganun po. Mhm. Ayun lang, wala na pong iba. So, ang tanong mo doon, kapatid, kung kalooban ba ng Diyos yun? Opo, yun lang po. Yung mga nangyayari. Mm. Of course, hindi kalooban ng Diyos yun. Of course. Ayaw ng Diyos na magulong buhay. Pero may pahintulot pa rin niya. Yun ang sagot naman doon. Bakit pinahintulutan? Para sa ikabubuti mo rin yun. Kasi kapag nalampasan mo yun, nakita mo yung mga bagay na consequences sa mga decisions natin, ang mangyayari niyan, matututo ka. Pag natuto ka, ikaw bubuti mo yun. At ang maganda nito, two birds in one stone. Hindi ka lang natuto. Darating ang oras kapag nangaral ka, may papangaral mo yung mga natutunan mo. Buhay na buhay yun sa mga taong nakikinig. Marami magbe-benefit. Kaya ano pa rin ang bunga, ikaw bubuti mo pa rin. Yun nga lang, medyo mahirap yung ganong sitwasyon. Yun lang. Masasabi ko, kapatid. At ayon sa Biblia. Okay po, Pastor Edwin. Okay na. Salamat Okay na po. po. Okay. Salamat po. Salamat po. Thank you po. Mm. Alam niyo mga kapatid, matalino ang Diyos eh. Maaring may mali kang desisyon ngayon. Oo, mali talaga yan. Halimbawa, may asawa ka. Tapos, nangaliwa ka. Eh, mali talaga yun sa mata ng tao. Sa mata ng tao, isang kataksilan yun. Sa batas, kasalanan yun. Sabihin na natin talaga, out of hell, talagang hell talaga yung ginawa mo. Pero ang tanong, bakit pinahintulutan ng Diyos? Kasi, maraming bagay kang matututunan sa pagkakamali mong yun. Pag nagkamali ka, matututo kang wag nang ulitin. Makikita mo yung mga consequences, yung mga hirap na pinagdaanan mo. Okay? Pero good thing, ang Diyos ay matalino, ginamit din ng Diyos yung ganong pagkakamali mo para para maituwid ka. Ngayon, kapag halimbawang dumating ang oras na napagtagumpay mo yun, nalampasan mo na yung panahon na yun, gumaling na ang tamang panahon, dumating yung oras na tawagin ka ng Diyos sa pagtuturo sa pangangaral. Pag pinangaral mo yun, ang gandang pakinggan sa mga taong makikinig. At marami masisave sa mga taong dahil sa patotoo mong yun. So, ibig sabihin ang Diyos, out of chaos, kahit na nagkakamali tayo ng desisyon, ginagamit pa rin ng Diyos yung mga mali nating desisyon para mapabuti pa rin tayo. Kaya nga lang, ang problema niyan, ikaw. Kailangan mo po bang pagdaanan yon para matuto? O pwede mo naman matuto ka na rin sa experience ng ibang tao? Bakit kailangan mo pang pagdaanan yun? Yun nga lang ang problema. Pero, damage has been done, wala na tayong magagawa. Yun lang yun. So, ibig sabihin mga kapatid, sana dumating din yung oras na wag na nating hayaan ma-experience pa yung mga bagay na pagkakamali ng ibang tao sa buhay natin. Wag na nating gawin. Wag na nating hayaan ma-experience pa para lang matuto tayo. Piliin pa rin nating matuto kahit hindi natin naranasan. Yun ang big idea ron mga kapatid. So, salamat sa ideyang yun.